So mga tol, kung matatandaan, sumabog po ang balita nito lang nakalipas na 4 na araw noong maganap ang weigh-in ni Anthony Joshua versus Francis Ngannou sa Saudi Arabia na nagkita si Manny Pacquiao at Conor Benn. Nag-face off silang dalawa at may nagaganap na palang negosasyon sa pagitan nila. Maging nga po itong promoter na si Eddie Hearn ng Matchroom na nandoon mismo. Interesado din na maikasa ang laban ni Pacquiao versus Benn. Banggit nga po dyan ni Manny Pacquiao mga tol, bago daw siya umuwi ng Pinas, inaasahan niyang maikakasa ang laban nila ni Conor Benn. Target nga po maganap ang laban na yan sa buwan ng June sa Saudi Arabia. Pagkatapos ng exhibition fight ni Manny Pacquiao kay Muay Thai legend Buakaw Banchamek na magaganap na ngayong April 20. Pero umalma nga po itong si Ryan Garcia mga tol nang mabalitaan niya maglalaban si Manny Pacquiao at Conor Benn. Paliwanag po kasi ni Ryan Garcia sa isang report, mas maganda umano kung sila ang maglalaban ni Manny Pacquiao kesa daw sa laban ng Manny Pacquiao versus Benn. Dream fight umano kasi niya itong si Manny Pacquiao at hula nga niya na mangyayari daw talaga ang laban nila ni Pacquiao sa Saudi Arabia. So kung matatandaan mga tol, matagal na nga pong nagkakaroon ng interest ang Team Pacquiao dito kay Ryan Garcia. Isa na nga po dyan ang long time trainer ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach na gustong maikasa ang Pacquiao versus Ryan Garcia. Samantala, nakuhanan nga po ng kamera ang pagkikita ni Manny Pacquiao at Turki Al-Alsik ng Saudi Arabia. Ito po yung nagbibigay ng mga bigating laban sa Saudi. Hindi nga po yan ang unang beses na nagkita sila. Dahil sa madalas na pagkikita ni Pacquiao at Turki Al-Alsik, malaki talaga ang posibilidad na lalaban si Manny Pacquiao sa Saudi Arabia. At inaasahan nga po yan ng karamihan na magaganap yan ngayong taon na ito. Sa kabilang banda naman mga tol, puspusan na nga po ang pag-iinsayo ng Pinoy hard hitter na si Mel Fajardo. Ngayong April 30 na po kasi ang laban niya sa bansang Japan. Pero hindi po Japanese fighter ang makakalaban ni Mel Fajardo, kundi isang Thai fighter na isa ding knockout artist. Base kasi sa record ng makakalaban ni Fajardo na si Tanong Saksimsri, may record itong 32 wins and only 1 loss. 30 nga po sa tinalo nito mga tol ay galing sa knockouts, kaya matindi din itong makakalaban ni Fajardo. Habang si Fajardo naman mga tol may kasalukuyang record na 11 wins, 1 loss and 2 draws. Sa ibang banda naman mga tol, ngayong araw nga po magaganap ang first Pacquiao Elorde Awards Night sa Okada, Manila. Paparangalan nga po dyan sina Marlon Tapales at Michael Dasmariñas ng Boxers of the Year. Bagamat natalo si Marlon Tapales kay Naoya Inoue, bago ito lumabang kay Inoue, naging Unified Super Bantamweight World Champion kasi itong si Tapales sa taong 2023. Kaya bibigyan siya ng parangal bilang Best Boxer of the Year. Habang si Michael Dasmariñas naman mga tol, bagamat natalo din kay Naoya Inoue via knockout sa round 3, magtatatlong taon na ang nagdaan. Nagbalik naman siya ng mas malakas. Nanalo siya ng sunod-sunod na 4 na beses. At nitong May 2023, nasungkit niya ang titulong WBC Asia Silver Featherweight kontra sa Indonesian fighter na si Patrick Leo Cotto, kung saan tinapos niya ito sa round 4. At nito lang nakalipas na December noong nakaraang taon, muli na naman impresibo ang pagkapanalo niya kontra kay Jorge Sanchez ng Panama, kung saan tinapos naman niya ito sa round 6.